Mga kababayan, magandang hapon po. Balita po ngayon yung update po natin dito sa Testigo laban po kay Martin Romualdez at Saldico. Itong former aide ni Saldico, ikukwento niya kung anong lugar o anong itsura ng lugar na pinagdidilibiran ng ng pera na mali-maleta. Ito po mga kababayan si Marcoleta, talagang napakadetalye po para malaman talaga kung totoo itong sinasabi nung former aide ni Saldico na talagang bumaliktad. Hindi na daw niya masikmura yung ginagawang pangungurakot ng kanyang bossing. Ito po. Mr. Marcoleta, continue. Thank you. Mr. Go ahead, Mr. Marcoleta, continue. Thank you. Mr. Gutesa, doon din sa salaysay mo, may binabanggit kang tatlong lugar na kung saan ay dinadala yung bahagi ni former Speaker Martin Romualdez mula doon sa bahay ni Saldico. Pwede mo bang i-describe para lang malaman namin? Kasi talaga namang nagpupunta ka ron. Kahit papano, i-describe mo yung tatlong lugar. Papano? Based on my experience during that time, Your Honor, ang napagdeliveran ko is yung 42. Dito sa may 42 Forbes. Ang gate niya kulay green. Then yung bakod nung yung bakod niya is parang kinakapitan na ng mga damo na kumakapit sa semento. Then pagpasok namin doon sa loob, maraming puno ng kahoy, mangga, sari-saring puno nung nasa loob. Parang mayroon doong maliit na ubal. Doon kami nag-i-stay pa during time na ibinababa na namin yung mga luggages na yon. Then, Walang sumasalubong sa inyo kahit sino. Dahil maring kilala mo na rin yung sa pagdi-deliver mo. Para lang malaman namin na kapanipaniwala talaga. may sumasalubong pero ang nakakakilala, Your Honor, is yung si Paul lang. Kasi siya lang yung may direct contact at siya rin ang nagpapa-open ng gate kapag malapit na kami doon sa bahay. Yung pangalawang lugar, Yung pangalawang lugar yon yung sa Nara, yung sa sinasabi ko kanina, na yung sa 19, na dating bahay ni Michael Yang. anong itsura naman nun? White lang yun, Your Honor eh. Ano? Kulay white lang yung ano niya, pintura, Yung gate. yung gate. O bukod sa gate, ano yung napansin mo? So, malapad siya, Your Honor, tapos maluwang siya. Yun lang naman yung ano ko doon. Kasi pag mga ganon, ang mission lang namin is ibaba yung maleta. Pag naibaba, extra gate na. Wala nang ibang ano. Ganon at ganon ang nangyayari kapag may dinideliver kayong baso. At yung pangatlo nga, yung sinasabi mo sa... Senator Marcoleta, may batin. Yung pong sinasabi nyo kay Michael Yang, paano po nyo nalaman na kay Michael Yang po yun, na paano napunta kay speaker yun, na sinasabi nyo si speaker na may-ari? Sabi nila, nabili daw ni speaker eh. Sino nagsabi po sa Yung inyo? kasamahan ko rin mga security. Security. Ang nagsabi sa iyo na ito galing kay Michael Yang, kay speaker na ngayon. Opo, sir. Alright, thank you. Yung pangatlo, ito nga yung sa Aguado Street. Aguado. Pero hindi na po ako ang nakapag-deliver dyan. Yung mga tropa ko rin na duty, kung sinong duty, at the time ng delivery dyan. Paano mo nalalaman na ginagamit yung pangatlong lugar na yon? Kasi sila rin po, based doon po sa group chat, namomonitor po namin yung movement eh. Kasi pag nagsabi na, yung duty basura, proceed na, may deliver tayo. Doon ko nalalaman na kung saan lugar at yun yung pagbabagsakan ng basura. Ano ba yung composition ng yung grupo? Kasi kanina sinabi mo, halos 90. Pwede mo sabihin sa amin, pare-pareho ba kayong Marines? Ano ba yung ibang serbisyo na kinabibilangan nila? Bali yung troops disposition namin, Your Honor, is mayroon dalawang klase po kasi. EEC, which is Elisaldico, yun yung intended na security sa kanya. Mayroon ding MRC, which is yun sa family. Dito sa EEC, ang dati dyan during the time, mayroong 10 Coast Guard with officer, Grabe. 10 SAP with officer, saka mayroong 6 na PSPG with officer. Yan yung composition. Din ang
all the rest na security noon is tulad namin mga retire na, tapos yung iba, yung discharge na tropa din ang nakadetail doon sa kanya. Itong pagbibigay mo ng salaysay sa kapulungan ito, mari ba naming isipin na ito'y alam din ng mga naging kasamahan mo dito sa gawaing ito? Siguro po, Your Honor, alam nila. Dahil sa issue na ito, siguro namulat na sila kung Hindi, bago ka lumabas para magbigay ng salaysay, hindi po nila, nakapag-usap-usap ba kayo tungkol dito? hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. May kumontak ba sa'yo? So far, Your Honor, wala na, Your Honor. Ano yung wala na? Wala nang kumukontak sa akin doon sa mga dati kong kasamahan sa trabaho, Your Honor. Dahil sa paglalahad mo. Siguro, Your Honor, hindi ko alam kung ano yung... Teka muna, Mr. Senator Marcoleta, hindi ka na kinokontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka na kinokontak, hindi mo na sila makontak, ngayon ka lang lumabas dito? Bakit? Kwento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila sabi mo na ayaw ka nang kausapin dahil maglalahad ka rito? Kasi hindi na po sila nag-ano sa cellphone ko dati kasi Kailan ka nag-text sa kanila o tumawag? wala na po akong tawag sa kanila, Your Honor. Kasi O kaya paano mo nalaman na hindi mo sila makontak o hindi ka tatawag? ay pag tumawag po ako sa kanila, makukontak ko sila. Pero malamang hindi na ako nila sasagutin, Your Honor. Paano mo nga nalaman yan? Sinubukan mo na ba ngayong araw dahil ngayon ka lumantad? Hindi ko pa man nasubukan, Your Honor. So hindi mo ba alam kung yung makukontak mo sila? Hindi. So nasabi mo lang, sa palagay mo, hindi ka nasasagutin dahil lumantad ka. Yes, Your Honor. Sa palagay mo lang. Palagay ko lang, Your Honor. Thank you very much, Senator Marcoleta. Please continue. Kaya naman hindi mo sila makontak dahil nandito ka pa. Kasi bawal magtatawag dito, tama? Yes, Your Honor. Okay. Baka naman tatawagan ka mamaya, huwag ka masyadong mag-alala. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Naku po, lumantad na po ang dating grabe, no? Yung tawag nila sa pera, basura. Mga kababayan, naku po, eto na. Ano na kayong mangyayari dito? Balita po si Saldico, nasa Europe na daw, hindi na daw makita. Bakit hindi nila makita ito? Anong silbi ng Interpol? Naku po, malapit na mabanggit ang Malacanang. Naku po, konti na lang. Kwinento ni ni Gutesa yung dating bahay ni Michael Yang na nabili ni Saldico. Hala ka. Alleged Saldico aid. Orly Gutesa claims delivery of money from Saldico and Martin Romualdez. Nako po, nabanggit na kung sinong boss. Nako, ang galing ni Marcoleta. Alam nyo mga kababayan kung sino pinagkakatiwalaan pag malalaking mga isda? Si Marcoleta. Kasi alam natin na si Marcoleta, wala po siyang sasantuhin dito. Yari, galing talaga ni Marcoleta. Bumuo ng solid evidence. Unlike doon sa ibang tao dyan na ang tanong pumunta kung saan-saan, mukhang ma-checkmate si Romualdez at si Ko nito. Nako, checkmate si Ko dito. Yung si Alcantara Road parating nakatingin sa mga nagbabasa ng testimony. Ayan na si Marcoleta. Yari kayo. Yari mga kababayan. O eto po. Bakit kasi wala si Saldico? Bakit hindi iniimbita? O check natin mga kababayan, bakit hindi iniimbita si Saldico dito? Check natin. Desire to invite also SunWest, considering that it is the company founded by Congressman Saldico, where his name was also very much floated in this hearing. First, it was mentioned in the
sworn statement of the Discayas. It was mentioned by Representative Toby Tiangco, and very lately he was also mentioned by Engineer Alcantara. I intimated that desire in the last hearing, Mr. Chair. And also, I also asked whether Mr. Chavit Singson will be advised during this very hearing, Mr. Chair. I remember Vice Chair Erwin Tulpo confirmed us and said that he will advise you of this request, Mr. Chair. These are all requested. These are all captured in on page 207 of our transcript, Mr. Chair. So I wonder if the committee had made the invitations properly, Mr. Chair. Thank you. Unfortunately, I wasn't informed, Your Honor. But next hearing, we will invite them, definitely. Oh, thank you. Likewise, Mr. Chair. Sir. Yes, Also, Dr. Jenny. administrative, also if we can invite again Regional Director Panakan kasi medyo malaki po yung napunta sa Mindoro if hindi pa siya. So yan mga kababayan, nire-request po ni Senador Marcoleta na magkasabo ng invitation dito sa kumpanya ni Saldico na Sunwest. So ngayon, ito pong si Orly Gutesa, ituloy po natin kung anong sinasabi dito. Bago magkakalimutan, Mr. Chair, I'm just concerned about the safety and security of this new witness at si Master Sergeant Orly Gutesa. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Yes, Your Honor, may service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Oh, yan ang Marines. Yan ang Marines. Paano yung meron kami ritong motion sana na koberan ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba, Uwa! Your Honor. Marines! Talagang kaya mong proteksyonan ang sarili mo. Yes, Your Honor. O, sige. At may mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. Alam mo, Mr. Chair, Yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Philippine Constabulary. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya, Gusto mo pala pumunta ng Marines. kaso pagbunot ko, Philippine Constabulary na bunot ko, kaya PC ako. Naging PNP. Ba't di mo sinuli tapos bumunot ka uli? Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, Mr. Orly Gutesa, ayaw mo magpa sa ilalim sa USA, protective custody. Yes, Your Honor. Kaya pa ng malinaw sarili tayo. ko, Your Honor. Okay. Well, with Mr. that, Chair, Ang tapang mga kababayan, hindi niya kailangan ng Witness Protection Program. May sariling baril at kayang protektahan ng kanyang mga kabaro sa Marines. Ang galing naman ito, ang tapang. Chairman, Go ahead. with the, siguro, kung magbagong isip mo, please let us know right away. Yes. Dahil hindi mo alam, baka may mga developments pagkatapos ng hearing na ito. Basta we are ready to accept Baka yarihin ni po ito. your protective Nakakatakot. custody, the Senate. right. Thank you, Senator Pangilinan. With that, I hereby suspend this public hearing. The committee will inform you on the next schedule. So yan mga kababayan, na po napakatapang ni Orly Gutesa na isang Marines po. May service firearms at marami siyang kabaro na pwedeng magtanggol sa kanya na magdepensa sakali pong merong mag-interest sa buhay niya. Grabe talaga, nakakatakot yan. Oh. Ayaw na po ako sagutin ng mga kasama ko dahil exposed po ako sa Senado. Senator, paano nila nalaman ngayon? Kalang dito, advance mag-isip si witness ni BMW lol. Ben Dalo, advance mag-isip. O yan mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Na hindi kailangan ng WPP ng bagong witness.
na kumasa laban po dito kay Martin Romualdez at Saldico na aid niya na taga-deliver ng mali-malitang mga basurang pera. Grabe mga kababayan. Yan si Marcoleta. Good job, Senador Marcoleta. Talagang ang inuhuli mo, tinutumbok mo talaga yung puno. Hindi yung mga sanga-sanga. Sanga-sangang maliit. Yan si Marcoleta, good job po. Hindi mga sapsap lang. O ano masasabi mo, Lacson Soto? O supalpal na naman kayo, mainggit na naman kayo. Tapos sasabihin nyo na naman, hindi credible, i-discredit nyo na naman ito. Yan ang sinasabi natin. Pag si Marcoleta, giba ang bangga, babangga, giba kay Marcoleta. Ayan, salamat po mga kababayan. Palike at pa-share po, mabuhay.